Okay, kamusta po ulit mga kakwentuhan? Ako po ulit si Kuya Dave ng Kakwentuhan TV at ang topic natin ngayong araw is nanggaling po itong topic natin galing po sa ating kakwentuhan na isang babae. At ang topic po niya ay bakit kaya may mga tao na hindi kayang diretsuhin yung salita niya sa taong pinatutungkulan niya, ang ginagawa na lang niya ay magparinig. Sabi nga sa kasabihan, umaasa siguro sa kasabihan na bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Mga kwentuhan, lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang pagiging prangka, dapat yan ginagawa natin. Bakit? Paano malalaman ng tao kung sino yon? Malay mo naman, kapag sinabihan mo siya, matuto siya. Huwag mong daan sa parinig. Kasi kung dadaanin mo na sa parinig, paano niya malalaman na siya yun? Paano niya maitatama yung pagkakamali niya? Paano mapaparating sa kanya ng yung mga bagay na hindi dapat niya ginagawa ay puro ka lang parinig? Ganito, halimbawa, yung taong ito, may unang tao, sabihin niya, may ginawa siyang mali. Halimbawa, sa paaralan, nagtapon siya ng basura sa hindi naman dapat pagtapunan. Ganon. E de, ang nangyari, nakita mo, pero hindi ka nagsalita. Ang ginawa mo, nagparinig ka lang, ay, sa mga tao dyan sa paligid, yung basura nyo, tapon nyo sa tamang lugar, hindi dyan lang sa tabi-tabi, umiikot pa yung mata. Diretsuhin mo siya, oy, yung basura mo, tapon mo na maayos, wag kung saan-saan. Malay mo naman, pag nasabihan mo siyang ganun, matuto siya. Diba? O, pangalawang sample, halimbawa, tumawid siya sa hindi dapat tawiran. Ang ginawa niya ba, tumawid, may overpass naman, tumawid pa rin siya. Tapos, siyempre, may do sa tinawidan niyan, may signboard na wag tumawid dito, nakamamatay. O wag tumawid, may namatay na. Nakita mo, nakatawid na siya. Nagkita kayo sa kabila. Tapos pariringgan mo siya. Ng mga tao dyan sa paligid na may overpass naman para ligtas doon pa sa delikado, doon sa nag-aalangan ng buhay niya. Mga kwentuhan, ba't ko kamo pinapakita mismo reaction? Ganyan ang mga ginagawa ng kadalasan ng mga taong nagpaparinig. Bigay pa tayo example. Halimbawa naman na yung mga taong sa eskwelahan, may nangongopya. Tapos, sa oras ng test, nangongopya siya. Ngayon, nakita mo. Pero yung kinokopyahan niya, may utak naman. May katwiran naman, doon siya mangungopya. Hindi ko po sinasabi na mangopya po kayo, mga kwentuhan, ha. Ang akin lang naman, sample lang. Tapos, nung natapos na yung test, at itong magaling na bata na nangopya. Ngayon, sana sinabihan mo na siya, brother o sister, huwag kang mangungopya, mag-aaral ka. Pagdating ba ng tamang panahon, may makokopyahan ka pa ba? Siyempre hindi. Yung sarili mong talino magagamit mo. Sabihan mo lang ganun. Hindi yung sabi mo, ay, mga tao dyan, tamad mag-aral. Inaasa sa kopya. Siyempre, pag dumating ka sa ikaw mismo tatanungin, wala naman siyang alam. Pero pag tinignan yung test niya, pasado. Hey, Diyos mio, Marimar, kate.
Ang kati-kati sa ulo nito. Sa likod. Oh, Diyos ko, Mio. Ganito lang mga kwentuhan. Kaya kagaya ng lagi ko sinasabi, maging prangka kayo. Sabihan nyo ng direkta yung pinatutungkulan nyo, hindi puro kayo parinig. Kasi, malay mo naman, magtanda siya doon sa mali niyang ginagawa. Kakwentuhan. Akala ko ba sabihin, dapat magsabi ng nararapat para umayos ang lahat. Para yatang hindi ko yata maintindihan na nagpaparinig ka lang, ayaw mo rektahan. Rektahan mo, hoy! Pasintabi po sa mga tatamaan, ang dapat nyo pong gawin, diretso nyo yung tao para malaman nyo pagkakamali niya. Malay mo, pwede nyo pang ayusin, pwede pa niyang baguhin para hindi na niya ulitin. Ganun na lang po. Kaya, mga kwentuhan, maging prangka. Sabi ko nga, kagaya sa mga sinasabi ko dati, ang pagiging prangka, may positive side, may negative side. Positive side, tanggapin nung sinasabihan mo yung sinasabi mo, or else, ipagwalang bahala niya to. Pero kung ako sa inyo, mas ang gagawin ko, paprangkahin ko siya. Di bali nang masaktan siya, di bali nang mainis siya sa akin o magalit. At na sinabi ko sa kanya, hindi ako naging plastic. Kaya mga kwentuhan, maging rekta, maging prangka, diretsuhan, wag puro parinig. Okay? At muli po, ako po ulit Kuya Dave ng Kakwentuhan TV na nag-iimbita po sa inyo mga kwentuhan na humarap sa camera kasama ko na makipagkwentuhan po kayo sa akin. Idulog niyo po sa akin ang inyong mga situation o mga question niyo po na malay niyo naman makatulong ako. Sana nga po makatulong po ako para sa inyo po. Sa mga wala naman po lakas ng loob humarap sa camera kasama ko, harinawa naman po magpadala po kayo sa akin Facebook, sa aking fan page ng tawag dito, padala kayo ng mga question or situation na sana naman po masagot ko sa tulong at awa po ng ating Diyos. Yun lang po ang hiling ko, sana makatulong po ako sa inyo. Muli po, ako po ulit si Kuya Dave ng Kakwentuhan TV. For now, mga kwentuhan, bye-bye!